Babala para sa mga bata dahil ang mapapanood nyo ngayon ay hindi pwede para sa inyo, at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapapunta ka sa CR nang wala sa oras. Tara tunghayan natin ang isang isekai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapag-tiktokan sa mga babaeng nilalang, at ang pamagat ng ating kwento ay From Goblin to Goblin God. Sa buong lakas niya, tumalon sa himpapawid si Dragon Mommy, ang kanyang katawan naglalagablab sa aura ng napakalakas na kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng matinding determinasyon, habang naghahanda siyang magbigay ng isang mapaminsalang hampas sa Sword Saint, na nakatayo ng kalmado sa kanyang harapan. Kung gusto mo rin si Dragon Mommy, pindutin ang subscribe button at mag-iwan ng like, dahil malaking suporta ito para sa channel. Habang sumugod si Dragon Mommy, kumilos ang kamay ng Sword Saint nang nakakasilaw sa bilis, ang kanyang espada, na parang bahagi ng kanyang kaluluwa, ay nahugot sa isang makinis at tuloy-tuloy na galaw. Walang alinlangan niyang pinakawalan ang kanyang ultimate technique, Steel Gale Cuts. Ang hangin sa paligid niya ay umalingaw-ngaw ng nakamamatay na enerhiya, habang isinagawa niya ang sunod-sunod at eksaktong mga hiwa, bawat isa ay may bigat ng kanyang kahangahangang kasanayan. Ramdam ni Dragon Mommy ang nakamamatay na banta, kaya instinctively niyang tinaas ang kanyang mga bisig upang ipagtanggol ang sarili, mahigpit ang pagkakakagat ng kanyang mga ngipin habang naghanda sa pagsalubong, ngunit nanindigan siya, at nakayanan niyang hadlangan ang pag-atake sa huling sandali. Ang Sword Saint, nang makita ang determinasyon ng kalaban, ay nanatiling walang bakas ng pagkabahala, ang kanyang titig ay kalmado, halos payapa, habang inaalam ang sitwasyon, sa kanyang isipan, malapit nang matapos ang laban, kailangan na lang niyang tapusin si Dragon Mommy. Ngunit sandali siyang napatigil, dahil pumasok sa isip niya si Loader, at kung natapos na ba nito ang mga dragon at goblin. Ang kanyang pagninilay ay biglang naputol ng isang malakas na pagsabog ang yumanig sa lungsod sa likuran niya, nagpapalipad ng ilang knight na parang mga laruan. Nagulat ang Sword Saint, napalingon siya at nakita ang usok at apoy na nagmumula sa gitna ng lungsod. Pumasok sa kanyang mukha ang pagkalito, habang napagtanto niyang malayo pa sa katapusan ng sitwasyon, ang kaguluhang inakala niyang nakontrol na, ay lalo pang lumalala. Samantala, si Dragon Mommy, ramdam ang pagbabago ng agos ng laban, ay nagsimulang bumangon, ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang ngisi, habang nakikita niyang dumarating ang mga goblin sa perpektong sandali. Habang pansamantalang nadidistract ang Sword Saint, sinunggaban ni Dragon Mommy ang pagkakataon, ang kanyang katawan ay nagliwanag, nagiging dalisay na enerhiya, ginamit niya ang natitira niyang lakas upang makatakas. Palm, pangaasar niya, habang umaalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa paglipad paitaas, lumalayong palayo sa labanan. Ang Sword Saint, na ngayoy balot ng sarili niyang makapangyarihang aura, ay napalingon sa huling sandali at nakita ang kalaban na tumatakas papunta sa madilim na kalangitan. Doon niya napagtanto na hindi ito simpleng pagkatalo, isa itong malaking kabiguan, sumiklab sa kanyang dibdib ang galit at pagkadismaya, habang pinupunasan ang bahid ng dugo sa kanyang labi. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa paghihiganti. Hintayin mo lang, bulong niya sa ilalim ng kanyang hininga, puno ng pangakong paghihiganti. Susundan kita hanggang Dragon Island, at wawasakin ko ang lahat ng lahi mo, hanggang sa huli. Habang lumilipas ang mga oras, tuluyang binalot ng dilim ang lungsod, muling bumalik si Sword Saint sa mga lansangan, matatag ang kanyang loob na tila bakal, nanatili pa rin ang mga bakas ng labanan sa paligid, ang hangin ay mabigat sa amoy ng dugo at usok, habang pinupuksa niya ang natitirang mga goblin na naglakas loob tumawid sa kanyang landas. Lumapit siya sa mga natirang kabalyero. Nasaan si Loader? Malamig at matatag ang kanyang tinig. Ang mga kabalyero, sugatan at bagbog, ay tumingala sa kanya na may halong takot at paghanga. Alam nila na nabigo sila sa kanilang tungkulin, isa sa kanila, lubos na sugatan at nakasandal sa pader, bahagyang itinaas ang ulo ng may hirap. Sa tabi niya, isang babaeng may punit-punit na kasuutan ang nanginginig, mahigpit na hawak-hawak ang kanyang nadarang na damit. Mahina, paos, at puno ng sakit ang tinig ng sugatang kabalyero habang ibinunyag niya ang mapait na katotohanan. Si Loader, at si Freya, nahuli ng mga goblin, nagliyab ng galit ang mga mata ni Sword Saint, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hindi niya maisip kung paano ito nangyari. Sa paligid ay nakakalat ang mga bangkay ng mga kabalyero, patunay ng bangis ng pag-atake ng mga goblin. Ang mga goblin na yun, nagpatuloy ang kabalyero, halos pabulong,
Hindi sila katulad ng mga nakalaban natin dati, ang lakas nila, para bang ibang nilalang sila, ni si Loader, hindi man lang sila natalo. Natahimik si Sword Saint, ang kanyang titig bumagsak sa dugong bumahid sa lupa, ang bigat ng sitwasyon ay nakadagan sa kanyang balikat, tinalikuran niya ang kabalyero, mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao, namumuti ang kanyang mga kamao sa tindi ng puwersa. Ngunit sa kanyang mga mata, kumislap ang isang matatag na determinasyon, may desisyon na siyang ginawa, lalakad siya papasok sa tinaguriang Haunted Forests at lilipulin ang bawat huling tribo ng mga goblin, walang sino man ang makakaligtas. Ngunit bago pa siya makaalis, hinawakan ng babae sa tabi ng sugatang kabalyero ang kanyang braso, ang kanyang mga mata malaki at puno ng takot. Pakiusap, pagmamakaawa ng babae, halos humagulgol, huwag kang umalis, kung aalis ka, sino ang magpoprotekta sa amin, baka bumalik ang mga goblin. Natigilan si Sword Saint, bahagyang nanghina ang kanyang paninindigan, unti-unting nagtipon ang mga mamamayan sa paligid niya. Mapatla ang mga mukha, bakas ang pagod at takot, isa-isa silang lumuhad sa harap niya, ang kanilang mga mata puno ng pag-asa at pangamba. Nakatitig lamang si Sword Saint sa lupa, malalim sa pag-iisip, tama sila, kahit gaano pa niya kagustang iligtas sina Loader at Freya, ang tungkulin niya ngayon ay protektahan ang inosenteng buhay sa kanyang harapan, kung si Loader ay nahuli, iyon ay dahil hindi siya sapat na malakas upang manaig. Maghihingi siya ng tulong mula sa pamilyang Maharlika, maaari silang magpadala ng mga sundalo upang tugisin ang mga goblin, habang siya'y mananatili rito upang ipagtanggol ang lungsod. Samantala, sa malayong tribo ng mga goblin, nagpapatuloy ang buhay na tila walang nangyari, ang mga goblin at elfo ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, walang kamalay-malay sa kaguluhan sa lungsod. Bigla'y nabasag ang katahimikan ng masisiglang sigaw ng mga munting goblin, tumatakbo sa nayon at inihahayag ang pagbabalik ng kanilang pinuno. Bumalik na si Lynn, kasama ang kanyang grupo, dala ang dalawang bihag na tao, sina Freya at Loader, nakagapos ang kanilang mga kamay, mabigat ang kanilang mga ekspresyon, habang inaakay papasok sa gitna ng tribo. Nagtipon ng mga goblin at elfo, sabik na makakita ng bagong bihag, si Freya ay walang pakundangang ibinagsak sa lupa, napasubsob sa kanyang tagiliran, bago kinaladkad pa upo sa tabi ng isang malaking bato kung saan naroon na si Loader. Ang pinunong goblin, suot ang isang sagisag na nagpapakita ng kanyang ranggo, ay tinalikuran sila, nag-utos sa kanyang mga tauhan na magpakasama, si Loader, nakatali pa rin ang mga kamay, ay tinitigan ng may matinding galit ang pinunong goblin, nagliliyab ang kanyang mga mata. Pinagmamasdan niya ang pinuno habang sinasaway nito ang isang elfo, sa mababang tinig, puno ng pagkasuklam, bamulong si Loader kay Freya. Ang mga goblin na ito, pati mga elfo, ginagawa nilang bihag, mas organisado sila kaysa sa inaakala natin. Hingal na hingal si Freya, nangingitim ang pisngi ngunit bahagyang namula habang nakikinig sa kanya, sa kabila ng mapanganib na sitwasyon, nagawa pa niyang ngumiti ng mahina. Maaaring may bayani sa atin, mahinang bulong niya, paos ngunit puno ng pag-asa at pag-aalala. Lumapit si Loader, lamambat ang ekspresyon, mas mabuti ba ang pakiramdam mo? Tanong niya, puno ng taos-pusong pag-aalala ang boses. Bilang tugon, pinagdikit ni Freya ang kanyang mga palad at ipinikit ang mga mata. Dahan-dahan, isang gintong liwanag ang nagsimulang bumalat sa kanyang katawan, palatandaan ang kanyang likas na kapangyarihan na gumagana. Ang lason, mahinang wika niya, malakas ito, ngunit ang katawan ko, kailangan lang ng kaunting oras. Sa mismong sandaling yun, lumitaw si Lynn, nakalagay ng casual ang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon, at nakapaskil ang mapanuyang ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang pagbangon ni Freya. Impresibo, aniya, ang tinig ay puno ng panlilibak, na sa tingin ko'y mabilis mawawala ang bisa ng lason, ang iyong tatag ay tunay na kahanga-hanga. Napamulagat si Freya, at ang takot ay agad na bumalat sa kanya, pinapanginig ang kanyang katawan, namutawi ang galit sa mga mata ni Loader habang nakatitig kay Lynn, ngunit bago pa may mangyari, isang goblin ang lumapit, sinunggaban ang braso ni Loader at inilapat ang kabilang kamay sa ulo nito. Samantala, biglang hinawakan ni Lynn ang binti ni Freya, dahilan upang siya'y mataranta, pilit niyang kumakawala, at tinanong kung paano nalaman ni Lynn ang kanyang pangalan at kung ano ang balak niya. Lalong lumapad ang ngiti ni Lynn habang inaasar siya. Talaga bang gusto mong malaman ang mga plano ko? Bulong niya na may malisyosong ngiti. Agad niyang ibinaon ang matatalim na kuko sa binti ng dalaga, dahilan para mapasigaw ito sa matinding sakit. Nalugod si Lynn sa kanyang paghihirap, ninanamnam ang bawat sigaw.
Tumigil ka, sigaw ni Loader, nag-uumapaw ang galit habang pinipilit kumilos, ngunit mahigpit siyang pinigilan ng goblin, saka malakas na sinampal sa mukha. Tahimik ka sa harap ng aming pinuno, utos ng halimaw. Sa lakas ng tama, napahandusay si Loader sa lupa, hirap na hirap bumangon, sa wakas, inalis ni Lynn ang kanyang mga kuko mula sa binti ni Ephraia. Nanginginig sa galit, tinitigan siya ni Loader ng may matinding paghamak, at doon niya tuluyang naunawaan, hindi ordinaryong halimaw ang kaharap nila, kundi isang napakatalinong goblin. Mahigpit na binalaan ni Loader si Lynn, ipinaalala ang kapangyarihan ng Sword Saint, na kayang lipulin ang buong tribo ng goblin sa isang hampas lamang, ngunit ngumiti lang ng kalmado si Lynn. Ibinunyag ni Lynn na ang Sword Saint ay kabilang din sa kanyang listahan ng mga magiging biktima, bagaman hindi pa oras para doon, may mga hakbang na siyang ginawa upang matakpan ang kanilang mga bakas. Tinitiyak na walang makakahanap sa kanila, kahit pa ang mismong Sword Saint. Tumayo si Lynn, pinunasan ang kanyang kamay gamit ang panyong puti, at iniutos sa goblin na ipadala ang mga mas batang goblin upang mangaso ng mas maraming halimaw sa kagubatan. Samantala, si Ephraia ay nagdurusa at gumugulong sa sakit sa lupa. Yumuko ang goblin sa harap ni Lynn, kinikilala ang kanyang utos. Umabot na ang sitwasyon sa puntong hindi na ito kayang baliwalain ng mga tao, at alam ni Lynn na kailangan niyang tapusin ang kanyang ebolusyon bago sila makaganti. Pagkatapos, inilapat ni Lynn ang kanyang paa sa dibdib ni Loader, sabay babala na may ilang katanungan siyang itatanong, at mas mabuting sagutin yun, kung ayaw nitong may mawala sa kanyang katawan. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Loader, batid ang panganib ng kanyang kalagayan, habang unti-unting yumuyuko si Lynn, naglalabas ng nakakatakot na aura, tinanong kung totoo bang nasisiyahan ang mga tao sa lihim na pagkulong at pagpapahirap sa mga goblin. Natarante si Loader at nanginginig na tumangging totoo yun, sinasabing kalokohan ang mga sinasabi ni Lynn. Ngunit hindi natuwa si Lynn sa mabagal na tugon nito, mabilis niyang pinutol ang tainga ni Loader. Napahawak si Loader sa kanyang dagwang tainga, gumugulong sa sakit, habang si Ephraia ay nanginginig at walang magawa, nanunood na may takot. Si Lynn, malamig ang ekspresyon, ay muling nagtanong kay Loader kung tunay nga bang naniniwala sila na ang kanilang ginagawa ay para sa sangkatauhan, o kung ginagawa lang nila yun upang itaas ang kanilang katayuan bilang mga bayani. Inakusahan niya si Loader at si Ephraia na pumatay ng isang buong nayon ng goblin, mga gawaing ipinagmamalaki pa ng mga tao. Natawa si Lynn sa ideya ng pagsagip sa sangkatauhan, sabay sabing mas madali para sa kanila ang pumatay, maging tao o halimaw, para lamang mapanatili ang kanilang imahe bilang bayani. Natarante sina Loader at Ephraia, hindi makapaniwala kung paano alam ng isang goblin ang ganoon kalalalim na lihim. Kalma lamang si Lynn nang ilagay ang kanyang kamay sa mukha ni Loader, at sinabing tapos na ang kanilang pag-uusap, inihayag niya na, hindi tulad nila na kailangang magkunwaring makatarungan, siya ay likas na masama, nangako siyang tuturuan sila ng aral na hindi nila malilimutan. Pagkatapos, ibinaling ni Lynn ang kanyang tingin kay Ephraia, na namula at agad na tumawag kay Loader para humingi ng tulong, ngunit malinaw ang mga intensyon ni Lynn, at nagsimula niya itong pahirapan, dahilan upang mapaluha si Ephraia. Si Loader, puno ng desperasyon at galit, ay sumigaw na itigil ni Lynn ang ginagawa niya, ngunit agad siyang pinigilan ng dalawang goblin, na atali ang kanyang mga braso. Si Lynn, sa malamig na tinig, ay malupit na nagpapaalala kay Ephraia ng mga salitang minsan ay sinabi nito sa kanya. Sinabi niya na ito pa lang ang simula, at mas mabuting ihanda niya ang sarili, inilagay niya ang kamay sa balikat nito, sabay dakma sa leeg, at may nakakatakot na ngiti ay sinabi kay Loader na makakapanood ito ng isang palabas. Habang papalapit ang mga goblin kay Ephraia, umatras si Lynn, lumalaki ang masamang ngiti sa kanyang labi, habang pinapanood niya ang mangyayari. Binalot ng takot si Loader, alam na alam niya kung ano ang susunod na magaganap. Habang nakahandusay si Ephraia na walang kalaban-laban sa lupa, sinimulan ng mga goblin na punitin ang kanyang mga damit.